John chapter 1 verses 15 to 17. John chapter 1 verses 15 to 17. Diyan po tayo? Okay. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness have all we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Let us come to the Lord in prayer. Our dear Heavenly Father, thank you so much sa araw po na ito na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat sa buhay, salamat sa strength, salamat sa health ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil meron kaming pagkakataon na sama-samang sumamba, sama-sama magtipon, sama-sama na ikaw po Panginoon ay papupurihan, maging sama-sama na mag-partake sa iyong salita. Ama, ikaw po ang bumusog sa spiritual needs ng bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang mag-satisfy ng thirst that we have. And thank you for your word dahil ito po ay sufficient, ito po ay sapat para po kami ay maging prepared unto every good work. Thank you today and use me. Sorry for who I am, but thank you for who Christ is. In Jesus' name we pray, amen and amen. Tayo po ay makakaupo. So this morning, we will deal with John chapter 1, as we have read, verses 15 to 17. And let me entitle this, The Fullness of Christ Displayed. The fullness of Christ displayed. So mga kapatid, yung word na fullness, nakuha po natin sa verse number 16. Tama? And of His fullness have all we received. But let me ask you a question. Tungkol saan yung fullness na ito ng ating Panginoong Hesukristo? This fullness is referring to what? Saan tumutuko yung fullness sa verse number 16? Okay? Anyone who has an idea? Okay, saan tumutukoy yung fullness na yan? Brother Kurt? Tataas siya kamay. Saan? Sa glory? Pwede? Sino pa? Meron kayong idea? Love? Oh, pwede din. Okay? Pero nasa context lang po ang sagot ha. Sa pagka-Diyos, pwede din. Pero nandiyan po yung sagot. Yung fullness niya. Saan po? Verse number 14. Doon tumutukoy yung fullness, full of grace and truth. Okay? So, sa ating pag-aaral ngayong umaga, we will see how the fullness of Christ is displayed even mga kapatid sa verses 15 to 17. But bear in mind, yung fullness po na ito ay tumutukoy sa puspos siya o puno siya ng biyaya at katotohanan. So last week, na pagmasdan natin yung kanya pong kalwalhatian, the glory of Christ, and we beheld His glory in His humility, sa pagiging tao niya, in His authority, na may angkin siyang kalwalhatian even before the Father, and His personality that He is full of grace and truth. At ngayon po ay i-discuss natin yung kanya pong fullness. Kagaya po na nakasulat dito sa verse number 16. Ang isa pong apostol na nagtuturo din ng fullness of Christ ay walang iba kundi si Paul. Okay, open to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, he uses this term, kagaya po ng pagkagamit ni John, describing the Lord Jesus Christ. The Apostle Paul, our Apostle Paul also used the term fullness. Ephesians 4, verse number 13. Ephesians 4, verse number 13. Ang sabi ng Bible, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God,
unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So ginamit ni Paul yun doon, ginamit niya rin sa Colossians 2 times. Colossians 1:19 referring to Christ, Colossians 1:19 and Colossians 2:9. Colossians chapter 1 verse 19, for it pleased the Father that in Him, walang ibang pinapatukuyan yung in Him, kundi si Kristo Jesus. In Him should all fullness dwell. Okay? In chapter 2 verse number 9, chapter 2 verse number 9, for in Him, again kay Kristo, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So dito sa context ng Colossians, mga kapatid, this is referring to yung pagiging Diyos ng Diyos ay nananahan kay Kristo Jesus. Yung kapunuan, the fullness of who God is present on the body of the Lord Jesus Christ. Ay mapagmamasdan natin, ay makikita natin sa personality din, sa pagkatao ni Kristo Jesus. Gusto ko lamang po sasabihin sa atin na both in prophecy and mystery, when we say that term, don't be confused. Pag sinabi nating prophecy, it refers to the scripture na una pa lamang ay sinulat na ng Panginoon at may expectation na what is to come, and that is the kingdom to come. But when it comes to the mystery, tayo po ay namumuhay sa panahon that is unprophesied, unknown, hid in God, na binigay lamang po kay Apostle Paul. And you cannot mix both programs. Bakit po? Kapag minix mo yung dalawa, magkakaroon ng confusion at isa sa area na pwedeng ma-confuse ay ang area ng kaligtasan. Kapag tinouch nyo po, pag tinouch natin, pinakialaman natin yung mystery, pinakialaman natin na binigay ng Diyos yung gospel kay Paul at di natin in-acknowledge yung truth po na yan, mga kaibigan, mga kapatid, we will sooner or later believe in a gospel mixed with works. Yan po yung mangyayari talaga. Bakit? Kasi pag inaral mo yung Book of Hebrews, may kita mo doon na kapag tumalikod yung isa, okay, hindi na talaga siya pwedeng ma-renew again unto repentance. Bakit ganon? Because it is a different program. Hindi yun yung panahon po natin ngayon. So that's just an introduction, mga kapatid. But suffice it to say for now, mga kapatid, hindi tayo nagpipreach ng dalawang Kristo. Are you there? We are preaching the same Christ. Yung Kristo na pinreach ni Peter is the same Christ that we still preach today. Hindi tayo nangangaral ng ibang Kristo. That is the same Christ, but this same Christ has two different programs. May dalawa siyang programa. Okay? At importante na maintindihan natin both programs. But let us turn to our text for the sake of time. John chapter number 1, verse number 15. At dito po makikita natin again, nakita agad natin ulit si John the Baptist. It is again this prophet, this preacher, John the Baptist. At ang makikita po natin dito, mga kapatid, so to point number 1 ng ating pag-aaral, na nadi-display yung kapunuan, yung fullness ng ating Panginoong Jesucristo in full display. In verse 15, John bare witness of him and cried, saying, this was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. So una, mga kapatid, saan nakikita, saan natin makikita yung fullness of Christ? Number 1, by preference. By preference. Yung term na yan, alam yan ng mga, kung kayo po ay nagbabangko, okay? Kung kayo po ay may mga credit card, kung minsan merong mga promo na preferred clients, okay? So, pag sinabi mong preferred, na mamaya bibigyan natin definition, meron tayong definition dito. But, as we already discussed, mga kapatid, mga nakaraang pag-aaral natin, yung preaching natin about the witness of John the Baptist. Si John the Baptist ang mag-i-introduce sa ministry ni Jesus Christ before the nation of Israel. Now, puntahan natin ulit yon para ma-remind tayo. Isaiah chapter 40. Isaiah 40 verse 3.
and Malachi chapter 3 verse number 1. Isaiah chapter 40 verse 3 and Malachi chapter 3 verse number 1. Okay? So, kunin ko na yung dalawa para mabilis tayo. Kunin ko na yung dalawang text. Yan. There you go. So, Isaiah 40 verse 3, sabi ng Bible, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Then, kunin niyo po yung Malachi chapter 3 verse 1, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. So, prophetically speaking, si John the Baptist po ay inihula na or pinrapisay na darating. At yan yung mga verses na nagsasabi that there will be somebody who will prepare the way of the Lord. Merong isang tao na maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Okay? Ulitin ko yung Malakay 3:1 ha. Behold, I will send my messenger, so tinawag siyang mensahero, and he shall prepare the way, yung daan before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple. Merong tao na itinakda na sa propesiya na maghahanda ng daan ng Panginoong Jesucristo. At alam na natin kung sino yun. Bakit? Naisulat na eh. Okay? Nangyari na eh. At yun po ay si John the Baptist. But notice yung statement ni John the Baptist sa ating text. Okay? Notice yung statement niya mga kapatid. John 1:15 na po ako, bumalik ako ha. John bare witness of him and cried saying, this was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me. Okay? So yun yung term mismo si John the Baptist nagsasabi nun. Yung siya, sabi niya, na sinasabi ko sa inyo, he of whom I spake, siya na darating pagkatapos ko ay preferred before me. So, in Luke chapter 1, punta tayo mga kapatid, Luke chapter 1, again, to remind us na ito po yung time na kinausap ng angel si Zacharias o yung tatay ni John the Baptist. And the angel already told Zacharias kung sino magiging si John the Baptist. In Luke 1:16 to 17. In Luke chapter 1 verses 16 to 17. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just. Underline na nyo po yan. To make ready a people prepared for the Lord. Yan ang trabaho ni John the Baptist. Para i-ready lang, para ihanda lang yung mga tao. Para kanino? Para sa Panginoon. And who is that Lord? Jesus Christ. So, ito po si John the Baptist maliwanag that he is to prepare the people. Ihahanda niya yung bansa. Okay? We are not referring to any other people. We are referring to the nation of Israel. Yun yung tao na ihahanda niya para sa Panginoon. Maliwanag po ba yun sa talata? Bansang Israel po yung ihahanda ni John the Baptist for the Lord. And mga kapatid, sa dictionary, when you look at it, ano bang ibig sabihin ng word na prefer? Kasi ginamit ko rin yan sa ating point, di ba? Preference. But the root word is prefer. Ano bang ibig sabihin ng word na prefer? Sabi ng dictionary, to carry or bring, para dalhin forward. Ilagay sa unahan, or before one, o bago yung isa. Hence, to bring for consideration, acceptance, judgment. Babasahin ko lang, papaliwanag ko mamaya.
to go before or be before, in estimation, to outrank or surpass, to cause to go before, hence to advance before others, as to an office or dignity, to raise, to exalt, to promote, to set above or before something else in estimation, favor or liking, to regard or honor before another, to hold in greater favor, to choose rather. When we say prefer, instead na ikaw, siya na lang. Okay? Inuuna mo siya. Mga kapatid, sa atin, sa body of Christ, we are commanded to prefer one before another. Tama po ba? Naalala nyo? Isa yun sa mga dapat i-discuss si Pastor JM, di ba? Pero sa isa pa lang 2 hours na siya. So, mahirap i-discuss niya yung buo na yun. Abutin tayo ng 3 days. But ang point, mga kapatid, to prefer one before another, ay instead na ikaw sana, yung iba na lang ang mauna kesa ikaw. At mga kapatid, pagdating sa prophecy, si John the Baptist yung nauna eh. Siya yung nagbasag nung silence. Siya yung sumigaw. Diba? The kingdom of heaven is at hand. Si Jesus Christ, after 6 months pa, if I'm not mistaken, kasi mas matanda siya ng 6 months eh, sa Panginoong Hesukristo. So, practically speaking, dapat mauuna si John the Baptist when it comes to esteem. Diba? Mas makikilala siya. Pero hindi yun yung ministry niya eh. Ang ministry niya, mauna siya kay Kristo para ipakilala si Kristo. At pag nandiyan na si Kristo, magpe-fade na siya. Away. Okay? Because His ministry is, Jesus Christ must be preferred. Okay? Before me. So siya dapat at hindi ako. So an example of preference in Esther chapter 2. Okay, buksan natin. Hindi natin masyadong nabubuksan to. Bago mag-Job, Esther. Esther chapter 2. So, to give you an example, ano ba, preacher, ibig sabihin ng prefer? At sa Bible, how the word was used. Paano ba ginamit yung salitang prefer sa Word of God? So, if Esther chapter 2, verse 8 and 9. Nandiyan po kayo sa Esther? Okay. So, it came to pass when the king's commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, to the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the king's house, to the custody of Hegai, keeper of the women. So, kung hindi nyo alam yung story, kung nakalimutan po natin or hindi pa tayo na made aware, mga kapatid, merong hari sa Persia, ang pangalan niya King Ahasuerus. At itong hari na to, siya yung namamahala sa kingdom at that time. So, he must be given great respect. Bakit? Siya yung hari. Tama po ba? So, dahil siya yung hari, pinatawag niya yung asawa niya, si Queen Vashti. Ang problema, si Queen Vashti, pabebe. Ibig sabihin, ayaw niyang pumunta. Okay, pinapupunta siya ng hari, ayaw niya pumunta. So as a consequence, dahil napahiya yung hari, hindi pumunta eh. Pinalitan niya. Kaya nagpatawag siya ng lahat ng mga marilag sa buong kaharian. At mga kapatid, kasama doon sa mga pumila ay si Hadasa. Anong term yun, mama? Yung pangalan niya sa Jew? Hadasa. Yun yung pangalan niya talaga. Pinalitan lang kaya naging Esther. Okay. Ngayon, nung siya na ay pinapunta na, okay? So, kinuha na sila kasi bago sila ipresenta sa hari, okay, muna sila? Babanlian muna sila ng gatas. Ang ibig sabihin lang, papagandahin sila, mga kapatid. Bago sila ipresent sa hari, hindi yung ay, ang ganda mo. Hindi yun pinakita agad sa hari, hindi po. Pinaganda muna, pinabanguhan. Kung ano-anong mga, perfume, kung ano-ano. Now, nung nagpunta na sila doon sa keeper of the women, ang pangalan niya si Hegai, siya po yung tagabagbantay nitong mga dalaga po na ito. Verse number 9, and the maiden pleased him, and she obtained kindness of him, and he speedily gave her things for
purification with such thing as belong to her and 7 maidens. Assistant, no? Ilang assistant yung binigay kay, Esther? 7. Yung isa tagahawak sa buhok, yung isa sa kilay, yung isa sa kamay. 7. Okay? And which were meet to be given her out of the king's house. At ito yung ginawa ni Higay kay Esther. And he preferred her and her maids unto the best place of the house of the women. When you prefer someone, you give them the best. Okay? Pag kagaya dito kay Esther, pinirefer siya nitong si Higay. So binigay sa kanya yung pinakamagandang pwesto doon sa bahay ng mga kababaihan. Isa pang naka-receive ng preference si Daniel. Okay? Daniel chapter 6. Daniel chapter 6 verse number 3. Simulan natin sa verse number 1. For context, Daniel chapter 6 verses 1 to 3. Daniel 6. Sige po, puntahan nyo muna. I know it's a long journey. Okay? To get to Daniel chapter 6. Yung iba, ngayon nyo lang mabubuksan yan sa Bible nyo. Okay? Daniel chapter 6. So, iano ko lang po ito ha. Isintas lang natin tong sapatos para hindi tayo mabother. Okay. Daniel chapter 6. Verse 1. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes. So sa kaharian, si Darius na ito, meron siyang 120 princes which should be over the whole kingdom, mga prinsipe, and over these 3 presidents. So nagtalaga siya ng 3 presidente, at ang isa doon ay si Daniel. Okay? So nakita niyo yung structure ng kingdom? Ganito yung structure ng kingdom, mga kapatid. Si Darius, siya yung emperador, siya yung king. Then under him, 120 princes. Pero, saan yung pambura natin? Hindi muna yung 120. Under Darius, merong 3 president. Yung isa, si Daniel, at yung isa pa, at yung isa pa. At under that is the 120 princes. So, ganyan yung structure ng gobyerno nung panahon na yun. So, syempre, napakalaki, isipin mo, Pilipinas pa lang. Di ba tayo, ang laki na ng Pilipinas? Isa lang presidente po natin. How much more yung time na yan? Si Darius, he was in charge of a very large parcel of land in the Middle East, parting Europe, parting Asia. So, ang laki po nun. At mga kapatid, para ma-rule niya yung whole kingdom, kailangan niya ng mga ngasiwa. Di mo naman mapupuntahan lahat yun nang sabay-sabay Tama po. Now, kaya natin binasa yon ay para ipakita ko sa inyo what preference is. Verse number 2, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. So nakita nyo po what is preference? So, ang dami nila, di ba? 120 na mga prinsipe, tas 3 presidente. Pero kung sino yung preferred ng hari, ibig sabihin, pwede rin natin sabihin na siya yung pinakagusto ng hari sa lahat ng yon, si Daniel. Why? Because he was preferred above them all. At mga kapatid, yan yung sinabi ni John the Baptist regarding kay Jesus Christ. Sabi ni John the Baptist, He was preferred before me. Okay? He that cometh after me is preferred before me. John chapter 3. Balik tayo sa ating text, malapit. John 3:30. John 3, verse 30.
He must increase, but I must decrease. Yan ang attitude ni John the Baptist because Jesus Christ was to be preferred. And why so? Bakit si Kristo dapat mauna? Bakit si Kristo dapat ang mas maging matanghal? Bakit si Kristo ang dapat mas mabigyan ng pansin? Mga kapatid, because Christ has His fullness. He is full of grace and truth. Kahit gaano kagaling na propeta si John the Baptist, remember this, hindi niya kaya mag-provide ng grace and truth. Nandiyan po kayo? Kanino lang yung dumating? Grace and truth came by Jesus Christ. Amen po ba? Okay? So, though very instrumental in the plans of God and purposes of God, John the Baptist does not own the privileges only the Son possesses. The fullness of God in Christ surely must be preferred before John the Baptist, let alone any man. So talagang kailangang unahin si Kristo dahil nasa kanya yung kapunuan ng Diyos. Micah chapter 5. Micah chapter 5 verse 2. Micah chapter 5 verse number 2. Amos, Obadiah, Jonah, Micah. Micah chapter 5 verse 2. A prophecy about a child to be born. But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Christ is to be preferred before John the Baptist. Kailangan mas maiuna, kailangan mas gustuhin, kailangan mas itanghal si Kristo Jesus above John the Baptist. Dahil si Kristo, mga kapatid, di kagaya ni John. Si Kristo, yung kanyang going forth, according to Micah 5 verse 2, have been from of old, from everlasting. Si Kristo kasi, everlasting na siya. Eternal na siya. Bakit? Siya ay Diyos. Amen. So may question ba kung bakit si Jesus Christ yung dapat i-prefer? Dapat wala. Bakit po? Dahil proven naman that He is to be preferred above anyone else. May kita mo doon yung sufficiency niya, may kita mo doon yung kasapatan niya, may kita mo doon na dapat mo siyang iuna dahil kaya niyang i-provide what others could not. At yan yung ating point number 2. By provision, mga kapatid. Not only may kita mo yung fullness ni Kristo na maihayag by preference, but also by provision. Diba inawit nila Ma'am Mylene yung God will provide. And provision, mga kapatid, pag pinag-aralan mo yung word, what is to provide? What is provision? Okay? Nandiyan yung root word na vision. So to provide, mga kapatid, ahead of time, nakikita mo na kung ano yung pangangailangan. Okay po? So when we also say na ang Diyos ang nagpo-provide ng ating pangailangan, we also acknowledge, mga kapatid, na bago pa natin maisip yung pangailangan natin, hinanda na ng Diyos. Di po ba kayo nagpapasalamat? Ang Diyos natin hindi late. Ang Diyos natin laging on time. Amen. So, maraming Lord, bakit hindi mo sinasagot yung aking panalangin? Baka hindi mo naman kasi hindi naman yun yung pangailangan natin. Okay? But in every need, lahat ng ating pangailangan, God shall provide all our needs. By provision, mga kapatid, balik tayo sa ating text. We have read verse number 15 and we will proceed to verse 16. Ang sabi niya, and of His fullness have all we receive, and grace for grace. And of His fullness
have all we received. Si John the Apostle, hindi si John the Baptist ha. Huwag kayong ma-confuse. Si John the Apostle, siya yung sumulat ng Book of John. Si John the Baptist, siya yung kino-quote ni John the Apostle. So, ang tinutukoy ko na ngayon, si John the Apostle, yung kasama ni Pedro, at kasama ni Matthew, at kasama ng mga apostoles. So, si John the Apostle is testifying na natanggap po nila yung fullness. At saan ulit tumutukoy yung fullness? Grace and truth. Nagte-testify siya that we have received His fullness. Natanggap namin yung kapunuan ng ating Panginoong Jesucristo. Why? They also have the privilege na lumakad kasama niya for more than 3 years. What a blessed privilege. Amen? Hindi ba nakakainggit yon on a human perspective? Nakasama mong mamuhay ang Panginoong Jesucristo sa lupa. Yes, sabihin natin, sayang, that nabuhay na lang ako ng time na yun. Pag nabuhay ka ng time na yun, baka ikaw yung Pariseo. Baka ikaw yung Romano. Baka ikaw yung tutusok sa gilid ni Kristo. Pero mga kapatid, kidding aside, yes, hindi natin naranasan yung naranasan nila. Na in the flesh talaga kasama nila. Pero one day, in eternity, forever na yun mga kapatid. Amen. Amen. Wala, itong mga pinagdaan natin, sabi ni Paul, nothing to be compared with the glory that shall be revealed in us. John chapter 21. I'll show you a verse, okay? John chapter 21, na makikita nyo dito kung gaano kapuno yung fullness ni Jesus Christ. John chapter 21 verse 25. John 21 verse number 25. Na makikita mo yung fullness niya na ipoprovide niya sa atin. John 21:25, ang sabi ng Bible. Last verse ng Book of John. And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, everyone, kung lahat daw ng ginawa ni Kristo ay isusulat, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. Ano sinasabi ni John? Kung isusulat daw lahat ng ginawa ni Kristo Jesus, hindi kaya ng mundo na i-contain lahat ng yon. Ganun kadami. Mga kapatid, His fullness ang pinag-uusapan natin. And this fullness, mga kapatid, ni Jesus Christ, may term tayo. Okay, ano to? 500 pesos yung 500 pesos yung presyo ng salita na to. Inexhaustible. Okay, ano ibig sabihin lang? Hindi mo mauubos. That is the fullness of Jesus Christ. Inexhaustible. Because He is full of grace and truth. Tama po ba yun? That He is full of grace and truth? Si Kristo Jesus? Even though, tingnan niyo po siya ay puno. Okay? Fullness. His fullness. Puno siya ng biyaya at katotohanan. At dahil puno siya, nagpo-provide siya. Okay? Pinapamahagi niya yon. Pero ito mga kapatid, kahit pa ipamahagi niya yung kanyang fullness sa sons of God, it cannot diminish His fullness. Ibig sabihin, sa sobrang dami ng meron siya, sa sobrang kapuno ni Kristo, kahit magbigay pa siya sa iyo ng sobrang dami, hindi mo pa rin mauubos yung kapunuan na yun. Nandiyan po tayo. Since the Word was made flesh, nung simula nung naging tao si Kristo sa laman, tandaan niyo po, God bestowed upon men grace and truth sa pamamagitan ng kanyang anak. At for around 2,000 years now, simula nung si Kristo ay nabuhay sa mundo, ang sanlibutan ay nasa ilalim po mga kapatid ng biyaya ng Diyos. Pero kahit ganoon, naubos bang biyaya ng Diyos? Ang dami na po. Ito pong principle. Romans 5. Turn to Romans 5. I'll teach you a principle from the Word of God. Romans chapter 5, verse number 20. Romans chapter 5, verse number 20. Romans chapter 5, verse number 20. The Bible tells us, moreover, the law entered, that the offense might abound. But where sin
abounded, grace did much more abound. Ang sabi ng talata, kung saan na nagana ang kasalanan. Ibig sabihin, kung sobrang dami ng kasalanan, ay kayang-kayang tumbasan yun ng biyaya ng Diyos. Mas nananagana pa ang biyaya during that time. So, this is to say, mga kapatid, since, wag na lang tayo bumalik simula kay Adan. Bumalik na lang tayo simula kay Jesus Christ. So, around 2,000 years. For the past 2,000 years of man's history, mga kapatid, we have witnessed through history much and much pain, much and much sufferings, much and much sin. Diba? Itong mga napagmamasdan natin ngayon ng mga korupsyon, nalalaman mo lang yan kasi may internet na ngayon eh. Paano yung dati wala pang internet, wala pang CCTV? Napakaraming mga tao ang pinapatay ng di alam. Ng marami. Bakit? Ililibing na lang eh. Paano malalaman ng taga Romblon yung nangyari sa Zambales? Hindi niya kaya malaman yun. At paano natin malalaman yung nangyari sa ibang bansa? Hindi natin kaya malaman yun. Nandiyan po tayo. Alam lahat ng Diyos yung kasalanan ng tao. Alam lahat ng Diyos kung gaano ka masama ang tao. Gaano makasalanan ng tao. Pero ito po masasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Hindi pa rin inihinto ng Diyos yung kanyang biyaya. Ino-offer niya pa rin sa tao ang buhay na walang hanggan. Ino-offer pa rin ng Diyos sa tao ang kaligtasan. At mga kapatid, kahit pa simula pa nung si Jesus Christ ay namuhay dito sa lupa, simula pa itong lahat ng mga tao na buhay, kahit gaano makasalanan, hindi pa rin nauubos ang biyaya ng Diyos. Hindi pa rin nauubos. Makikita natin dun yung kapunuan ni Kristo, that He is full of grace and truth. And even though He is full of grace and truth, hindi yun nauubos. Hindi yun nauubos. Mga kapatid, kahit tayo lang po individual, masasabi mo, ang Diyos napakamabiyaya niya. Lord, sa dami-dami mong awa sa akin, sa dami-dami mong grace sa akin, Panginoon, ba't di pa naubos-ubos yung biyaya mo? Kapatid, hindi mo ubos yun. Because God is gracious. That's who He is. Yan ang Diyos. Amen. Yan ang Diyos. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 to say, and also, para malaman natin that we are living in this time right now. Ephesians chapter 3. Mga kapatid, huwag tayong malungkot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-agam-agam. Huwag tayong maging frustrated, mainis, kumulot ang noo. Kung bakit, Lord, ba't ganito ba yung nangyari sa Pilipinas? Ba't ganito yung nangyari sa mundo? Ba't ang gulo-gulo na? Ba't di mo pa hinahatulan? Ops. May time ang Diyos dyan. Huwag mong i-advance. Mas maganda pa nga ipag-pray, Lord. May mga masave pa. Bakit? Kasi kapag ang paghatol ng Diyos, itinakda niya na o binagsak niya na sa tao, wala nang atrasan to, dire-diretso na yan sa millennial kingdom. But we are living in a time, saan tayo nabubuhay ngayon? Ephesians 3, verse 1. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation He made known unto me the mystery. Verse 8, unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Brethren, we are living in a time na ang biyaya ng Diyos ay sagana at ibinubuhos niya sa kahit sino. Marahil meron tayong mga kakilala o meron kayong mga kakilala na sabihin nyo, hindi na yan maliligtas ng Diyos. Sobrang sama ng tao na yan. But I digress. Mga kapatid, anyone today, mamamatay tao, anumang uri ng kasalanan ang nagawa niya, kayang iligtas ng Panginoon. At gustong maligtas ng Panginoon. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Yan ang kalooban ng Diyos sa ating panahon. Amen. Nandiyan po tayo. So, may kita natin doon yung
Probisyon ng ating Panginoong Jesucristo, yung biyaya niya, mga kapatid. And also, sinabi dito ni John, grace for grace. Nakita niyo po yung John chapter 1, verse number 16. And grace for grace. Sino yung full of grace? Sino po yung full of grace? Si Kristo. Grace for grace. Galing sa biyaya para sa biyaya. Ang source ng biyaya ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Tama po ba? Sinong recipients? Dito sa passage, sila John. And of His fullness have all we received, and grace for grace. 1 Peter 4:10. 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, verse number 10. First Peter chapter 4 verse number 10. Susundan natin sa chapter 5. Ito muna. 1 Peter 4:10. As every man hath received the gift, even so ministered the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Chapter 5, same book, verse number 10. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Verse number 12, by Silvanus 12, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly exhorting and testifying that this is the true grace of God, wherein ye stand. Also in Revelation chapter 1. Revelation chapter 1, last book of your Bible, verse number 4. Revelation chapter 1, verse number 4, John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from Him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before His throne. So mga kapatid, pagdating sa area na to, kailangan nating maging wise and kailangan nating maging skillful. Anong tinutukoy mo, preacher? Meron pong mga tao, meron pong mga believers, o meron ding mga churches na hindi po naniniwala, hindi nag-agree sa kung anong doktrina natin pagdating sa grace. Okay? They do not agree. At marami silang tawag sa atin. But let me remind you of our identity, mga kapatid. We are Bible literalists. Yan tayo. Okay? We are Bible literalists. Preacher, na ibig sabihin, kung anong sinabi ng Bible, we believe that. Pinaniwalaan natin, and literally, we believe what the Bible says. Kung sinabi ng Bible may impyerno, we believe in hell. Okay? If the Bible says there's heaven, we believe in heaven. If the Bible says that Jesus Christ is God, we believe that. That's Bible literalism. So, naniniwala ka sa kung ano sinabi ng Bible, hindi yung, meron kasing, ang kontra nito, o other side nito mga kapatid, merong mga naniniwala sa allegoricalism, o allegory. Allegorical. Hindi kasi, ang ibig sabihin kasi niyan, hindi kasi yun yung ibig sabihin ng Diyos. May mga ganyan. So, yan yung kontra or flip side ng literalism. Mga kapatid, we are Bible literalists. We take the Word of God as it says. Kung ano sinabi ng Biblia, pinaniwalaan natin. Ganon kasimple. Okay? So, bakit ba, preacher, hindi ganon lahat? Bakit ba nag-allegorical sila? Kasi hindi nila kayang ma-accept kung anong sinasabi talaga ng Bible at face value. Okay? When you accept the Word of God, na yun lang, ito salita ng Diyos, then kung anong sinabi ng salita ng Diyos, paniwalaan mo, masakit talaga yung Word of God. May mga parts dyan na hindi madaling tanggapin. Okay? Okay, bakit ko to sinasabi? Preacher, ang Diyos naman mabiyaya kahit pa simula Genesis. Ganun eh. Ang Diyos naman gracious siya. Yes, He is gracious. Don't get me wrong. God is gracious even from Adam. Kasi nung nagkasala ang tao, tandaan niyo po, ang Diyos ang nag-provide ng lamb para damitan sila. Okay? So God is gracious even from the beginning. Kung ang Diyos ay hindi gracious, wala nang tao ngayon na naiwan. Okay? Kasi lahat na nahatulan.
But make no mistake, mga kapatid, in assuming that God is dealing the same way since the beginning. Pare-parehas lang ang dealing ng Diyos. Hindi po. Dahil yung binasa natin sa Ephesians chapter 3, the dispensation of the grace of God. Okay, gusto ko po, wag niyong ma-misinterpret ito ha. Yung binasa natin sa Ephesians chapter 3, the dispensation of the grace of God, sa panahon lang po natin yan. Ulitin ko po, the dispensation of the grace of God is only right now. Pag nag-rapture na, tapos na yon. Nasundan niyo po? Pag nag-rapture na, pag kinuha na yung church, wala nang dispensation of the grace of God. Preacher, ibig sabihin tumigil ng Diyos maging gracious? No, hindi ibig sabihin yun. Ibig sabihin lang yung time na to, na lahat ng tao, inoopera ng Diyos ng kaligtasan, na kahit sino ka pa, ano ka mang uri, ano mang kasalanan na nagawa mo, ino-offer ng Diyos yung kaligtasan sa'yo. Ngayon lang yan. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Pag natapos yung araw na ito, pag natapos yung day of yung rapture na yan ng church, wala na. Ang kasunod na po niyan, tribulation period. Tandaan niyo po. At kahit tumawag ka pa sa ngalan ng Panginoon, kung ikaw ay magpapatatak ng mark of the beast, hindi ka na masisave. Nakapredestined ka na sa lake of fire kapag nagpatatak ka ng mark of the beast. Either on their right hand or in their forehead. Nandiyan po tayo. Ganun kaseryoso yun. Preacher, bakit? Preacher, yung mga vaccine, yan yung 666. Hindi pa yan yung mark of the beast nga eh. Okay? Mark of the beast. Saka, magte-take effect lang yon kapag tribulation na. Hindi naman tayo nasa tribulation eh. Nandiyan po tayo. Wala ka sa tribulation. Kung naniwala ka na sa tribulation na tayo, then may mark of the beast na. Wala po tayo sa tribulation, nasa panahon tayo na ang biyaya ng Diyos, binubuhos niya. Yan yung time na to. That is why, mga kapatid, don't be confused. Ang Diyos gracious. Pero yung term na dispensation of the grace of God, ngayon lang yan. Ngayon lang yun pwede. Pag tayo ay kinuha na ng Diyos, yung church, ni-rapture na ng Diyos, wala na, so wala na tayo sa lupa. Ang may iwan na lang dito, mga unsaved. Tama? At babalik na yung Diyos yung dealing niya na Jew and Gentiles na ulit. Okay po? Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, tituro natin, there is neither Jew nor Greek, male nor female, but ye are all one in Christ Jesus. Kasi ang ating pagkakakilanlan lahat na kay Kristo Jesus. Tanggalin mo tayo kay Kristo Jesus, wala tayong buhay na walang hanggan, wala tayong lahat. Ang kayamanan nating lahat, nakalagay lang kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi ni Paul, hindi siya nag-glory, save in the cross of Christ. Tanggalin mo tayo, kaya ang ating sufficiency, ang ating lahat, si Kristo po. Amen. That's our preaching. Si Kristo lang ang ating pinapangaral. Why? Kasi kapag hindi si Kristo ang ipinangaral mo, you are spoiled. Let no man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Si Kristo po. So, nawa, clear po yun ha. Hindi tayo nagpipreach na dalawa yung Jesus. Jesus ng Hudyo, Jesus natin. Hindi po. Isa lang. But this Jesus, mga kapatid, ay may programa para sa panahon na ito and for another time in prophecy. Okay? So, tayo, pinapangaral natin si Kristo kagaya ni Pedro. Pero si Pedro, ang pangaral niya kay Kristo, Gospel of the Kingdom. Tayo, Gospel of the Grace of God. Magkaiba yung dalawa na yun. Amen. Nandiyan po tayo. And lastly, mga kapatid, last point, but not the least again. Very, very important. Verse number 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Papakita natin kung gaano kapuno si Kristo by progress. By progress. Hindi Congress by progress. At what do we mean by that? Ang sabi ng Bible, ang batas ay dumating
sa pamamagitan ni Moises. Okay? Ay binigay sa pamamagitan ni Moises. But grace and truth came by Jesus Christ. Nakita yung verse 17. Nabasa ko lang ito sa isang commentary, but I want to give kasi napakaganda nung sinabi niya. Verse 17, tingnan niyo po mabuti. Yung ginamit na verb. Kay Moses, ang ginamit na verb, given. Tama po ba? Given. Okay. Ang ginamit na verb kay Jesus Christ, came. Anong pagkakaiba? Si Moses, mga kapatid, hindi naman siya yung batas eh. Nakuha niyo po. Ibinigay lang sa kanya ng Diyos yung batas at siya yung nagbigay sa nation of Israel. So, the law was given by Moses. But, grace and truth came by Jesus Christ. Bakit? Si Kristo mismo kasi yun. Siya mismo yung grace and truth. So, hindi, grace and truth was given by Jesus Christ. No. Siya mismo yung grace and truth. And becoming grace and truth, He provides. Yun yung point number 2 natin. Nung kanya pong fullness. But mga kapatid, pangatlo, makita natin yung progress, mga kapatid. Napaka-importante na makita natin yung progress. Preacher, what's wrong with the law? Okay? Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Tanda natin, the law itself, pag pinag-aralan mo yung batas, the law is perfect. Okay? The law is holy. The law is just. Hebrews chapter 10 verse 28, and because it is such, sabi ng Hebrews 10:28, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Nanyo na, yan ang law. Ang law, mga kapatid, kung guilty ka, may 2 or 3 witnesses, goodbye. Okay? May 2 or 3 witnesses na nagawa mo isang bagay, goodbye. Preacher, bakit yung babae doon, pinag-aralan natin last week, pumunta kay Jesus Christ. Ba't hindi binato yun hanggang mamatay? Mga kapatid, wala nang witness na iba eh. Si Kristo na lang nakatayo doon eh. Tama? Hindi niya pwedeng batuhin yun kahit patama na batuhin yun. Pero dahil wala nang witness na iba, hindi gagawin ni Kristo yun. Kasi siya'y mababalikan. Bakit mo binato yan? Wala namang ibang witness. Diba? Nakuha niyo po, ganun kahalaga sa law. Kaya ang law, hindi pwedeng mag-indict, hindi pwedeng mahatulan yung isang tao kapag isa lang ang witness. Dapat 2 or 3 witnesses. Okay? Ngayon, under the law, kapag may 2 or 3 witnesses na, wala na. Died without mercy. Tandaan nyo, dahil ang law ay matuwid. Dahil ang law ay banal. Dahil ang law ay perfect, mga kapatid. Or, the law itself is just and good. Ito lang ang kulang sa law. Ang batas, mga kapatid, walang awa yan. Okay? Yung law mismo, may mercy ba yung law? Sabi ng law, guilty ka eh. James, chapter 2, verse 10. Next book. Hebrews, then James. James 2:10. James 2, verse 10. For whosoever shall keep the whole law. Kinip niya, ibig sabihin, ino-obey niya po yung law. And yet offend in one point. Isa lang. Sa isa lang siya sumabit. He is guilty of all. That's the law. Kaya nakakapagtaka, no? Na merong mga tao nag-iisip na ligtas daw sila. Bakit? Mas marami yung mabuti nila kaysa sa masama eh. Pero according dito, mga kapatid, isa lang ang na-offend mo sa law. Guilty ka na ng lahat. Okay po? So, paano masabi na maligtas ka sa sarili mo at sa sarili mong kabutihan? Guilty ka nga sa lahat. God gave the law to Israel through Moses. So, binigay ng Diyos yung batas sa bayan ng Israel sa pamagitan ni Moises. Tandaan po natin that the law was strict. Stricto ang batas. At walang sino man ang nakasunod doon ng perfect. Perfectly, walang nakasunod doon.
testimony ng mga apostol. Acts 15:10. Acts chapter 15 verse 10. This is their testimony. This is coming from the mouth of James. Acts 15 verse 10. James, no. Hindi pala. Si Peter. Okay? Acts 15:10. Ang sabi ng Bible, "Now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers," yung ating mga ama, ni tayo nga, ay hindi natin kayang mabuhat. Which neither, sabi niya, our fathers nor we. So, Peter is testifying that nobody, kahit pa yung mga ninuno nila, hindi talaga kaya na buhatin itong batas na ito. Wala talagang makasunod dito perfectly, mga kapatid. Why? Because the law made nothing perfect. Romans chapter 3 verse 19. Romans chapter 3 verse 19. Ano pa? Dagdagan pa natin para madagdagan yung ating pag-unawa pagdating sa batas. Romans 3:19, now we know. Romans 3:19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world, ano daw yung purpose ng law? All the world may become guilty before God. Purpose ng law? Para lahat guilty. All the world. Ako po ba ay nagpipreach sa mga tao na umaamin na tayo ay guilty lahat? Yan po mga kapatid ang unang step para ma-save. Kailangan ma-acknowledge mo muna na makasalanan ka. Pag di ka umamin na makasalanan, ay hindi, mabuti akong tao. Ano ako, mabait ako. Pag tayo ay hindi una umamin na tayo makasalanan, paano kayo liligtas ng Panginoon? Ang nililigtas niya lang sinner eh. Christ came into the world to save. To save. Christ came into the world to save sinners. Di ba yun yung sabi ni Paul? Of whom I am chief. So, kung ang tao hindi aamin na siya ay makasalanan, how could God save him? That's the first step, mga kapatid. Sa ating mga pagbabahagi ng salita ng Diyos, yun yung dapat nating iparealize. Kapag ang kinakausap natin, preachan mo ng resurrection, preachan mo ng burial, preachan mo ng death ni Kristo, wala lang yan. Hindi niya yan papakinggan. Bakit? Hindi naman siya guilty. Ano yun? Naniniwala naman ako dyan. Namatay si Kristo. Naniniwala naman ako dyan. Nilibing siya. Naniniwala ako dyan. Nabuhay siya na magmuli. In fact, yung tito ko nga, nagpapapako pa tuwing mahal na araw. So, they could say that, mga kapatid, because they think they are not guilty. But show them the law. Sige nga. Kahit yung 10 Commandments na lang. Sige nga. Tignan mo dito sa 10 Commandments. Nasunod mo ba to lahat? Lahat to, nasunod mo? Honor thy father and thy mother. Nung bata ka? Disobedient ka nga nung bata ka eh. So doon pa lang sa law, pag pinakita mo yon, yung law, when presented to people, magkaroon sila ng guilt. Ay, ganun pala yun. Di pala yung gusto ng Diyos. Nagkamali pala, makasalanan pala ako. Pag dumating na sila sa point of realization that they are sinners, kagaya natin na na-realize natin tayo makasalanan, then ready na silang mapakinggan yung ginawa ni Kristo para sa kanila. Kasi aanhin nila yung ginawa ni Kristo, wala lang yun. Anin ko yan, di naman ako makasalanan. Di ba? Yung thinking eh. Si Kristo namatay para sa mga kasalanan, hindi ako kasama doon. Di ba? Kasi si Kristo namatay para sa mga makasalanan eh. At ang thinking niya, hindi ako kasama dyan. Pero pag ang thinking niya, kasama na siya doon dahil alam niya makasalanan na siya, may nagbayad na pala ng kasalanan. Salamat. Hindi pala tayo walang pag-asa. Kasi kung pinresent mo lang ang law, tapos iniwanan mo na siya, buong buhay niya, guilty na lang siya. Kawawa naman. Tama? Salamat sa Panginoon. But that is the law, mga kapatid. Ito pa po, Hebrews 7. This is a verse na gusto ko po, nawa, ma-memorize. Hebrews 7:19. Hebrews 7, verse number 19. Ito po ang liwaliwanag, ano? Ang liwaliwanag. Hebrews 7:19. Sabihin niyo po, amen, kung nandiyan na kayo. O iba po, nata-traffic pa. Okay, Hebrews 7:19, the Bible tells us, for the law
made nothing perfect. Nandiyan po tayo? But the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. Mga kapatid, this is the difference. I preached this, I don't know, 1 year, 2 year ago. Di natin maalala. Alam niyo pong pagkakaiba ng law and grace? Ito si law. Si law, perfect siya. At ito yung sinner. Okay? Brother Kaiser, pwede kang lumapit dito. Ikaw yung perfect, ikaw yung law. Tapos si Lester yung makasalanan. Salamat talaga yun. Pwede ko ba hiramin? Doon ka. Yan. Si Lester. Okay, ikaw yung makasalanan na. Makasalanan ka ba? So ito yung law. Siya yung batas. Ito yung sinner. Perfect siya. Kita nyo naman, di ba? Yung looks. Very perfect. Siya, hindi. Okay. Ang problema sa law, kaya niya lang sabihin sa sinner, makasalanan ka. Di ka maayos. Di ba? Ang buhay mo, di ka sumusunod sa nanay mo. Di ka sumusunod sa tatay mo. Sa kuya mo. Yun lang yung kayang gawin ng law. Pakinggan niyo po yun yung kayang gawin ng law. Pero ang hindi kayang gawin ng law, maging katulad. Hindi mo kayang maging katulad siya. Ibig sabihin, hindi niya kaya, itong makasalanan na to, hindi niya kayang gawing parehas niya. It cannot do that. Kasi ang purpose lang ng law, sabihin lang sa kanya na, marumi ka, makasalanan ka, talagang hindi ka sumusunod sa magulang, papunta ka impyerno. Yun lang yung kayang i-reveal ng law eh. Perfect kasi yung law. Okay? Okay. Walang problema dun sa law. Ang problema lang, hindi niya kayang tulungan yung tao na maging katulad niya. Nakababa sa Hebrews 7:19, and the law made nothing perfect. Hindi niya kaya, perfect siya, pero hindi niya kayang gawing katulad niya yung makasalanan. Ito yung kaibahan ng grace. Tawagin natin si JR. Ha? Tawagin natin yung grace. So ang grace, alam niya na makasalanan to. Tama? Alam ng grace na makasalanan to. So ginagamit ng grace, tatanungin niya, alam mo bang makasalanan ka? Nakita mo naman yung sarili mo sa salamin, di ba? Kasi mirror yun yung batas. So nakita mo yung sarili mo doon, makasalanan ka talaga. Inaamin mo naman. Okay. So ang grace, ang kaibahan ng grace sa law, yung law hindi niya kayang gawin katulad yun. Pero yung grace, kaya niyang gawin yung makasalanan na righteous. Na hindi kayang gawin ng law. Kasi yung law, strict. Batas, listahan. Pero yung biyaya, mga kapatid, di ba? Malinis. Di ba? Maputi. Okay. Pero, kaya niyang itulad sa kanya. Okay, pwede na. Salamat, gentlemen. Okay, salamat sa inyong partisipasyon. Nakuha niyo po, yan ang batas. The law made nothing perfect. Okay? Pero ano lang ang ginawa ng law? Bringing in of a better hope did. For by the which we draw nigh unto God. Mga kapatid, salamat. Kahit ganun yung law, ang dinala niya, meron pang mas maganda, meron pang mas magandang pag-asa. At nawa ngayon, tayo, alam na natin yung pag-asa na yon. Nawa ngayon, nauunawaan na po natin, di na tayo nangangapa sa dilim. Yung expectation ng law, gusto kasi ng law, maging kagaya mo ko, maging perfect ka, pero hindi niya kayang gawin talaga. Imposible. Kasi makasalanan Pero yung grace, si Kristo yung gumawa para dun sa makasalanan. Para ma-provide yung katwiran na hindi kayang gawin ng tao. Never magagawa ng tao yung katwiran na yun. Amen. The problem with people, Romans 10 verse 3. Ito yung problema. Problema ng mga Hudyo, problema ng mga nasa reliyon hanggang ngayon. Romans chapter 10 verse 3. This is their problem. For they, being ignorant of God's righteousness,
and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yun yung problema, mga kapatid. Naging ignorante yung tao. Akala ng mga Hudyo, dito sa context na to, Jew to eh. Akala nila okay sila. Akala nila maayos sila. Akala nila yung kanilang pagsunod sa batas, okay na yun, matuwid na sila nun. Pero na-miss out nila. Verse number 4, Christ is the end of the law for righteousness. Na-miss out nila, hindi nila pinaniwalaan si Kristo, na yun na sana ang tatapos, na yung mabigat nilang pinapasan, simula pa ng mga kaninu-ninuan nila, na hindi nila masunod-sunod. Si Kristo ay sadya namang paniniwalaan mo na lang, ikaw ay may katwiran na. Hindi po nila yun pinaniwalaan. Kaya nga ang dalangin ni Paul sa verse number 1, my prayer to God, my heart's desire and prayer to God for Israel is, anong prayer niya? That they might be? Kung pinapanalangin mo ang isang taong masave, ano yung tao na yun? Eh di unsaved. Tama? Ba't mo ba ipagpipray masave kung save na? Ibig sabihin, hindi sila ligtas. Bakit? Nagtitiwala sila sa kanilang sariling katwiran. At mga kapatid, same way, kahit po ngayon sa mga reliyon, sa mga matatagal na simbahan, sa mga matatagal na mga nag-church, at sa kung ano-ano mga religion, kaya hindi sila nasasave eh. Bakit? Iniisip nila, yung own righteousness nila okay na. Sa tagal ko naman na ba sa simbahan, di pa ba ako ligtas niyan? Own righteousness. Pero kapatid, kaibigan, wala tayong righteousness that we could offer to God. Sabihin ng Diyos, I approve. Walang ganun. Only, ang tanging inapprove lang niya, yung katwiran ni Kristo Jesus. That's the only sacrifice and the only payment He accepts. Diba sa mga restaurant at sa mga tindahan minsan, cash only. Pag ikaw may card ka, kamot ka, card, cash lang daw. Cash. Pero yun lang tinatanggap ng tindahan eh. Ano magagawa mo? Ama, magwi-withdraw ka ngayon. Kaya papapalit ka o kaya Gcash mo kung anong gagawin mo para mabayad mo, para makakain ka doon, mabili mo yung gusto mo. Mga kapatid sa Diyos, Christ only. Hindi, okay na to, Lord. Tapat na ako. Nagsimba na ako. Ang dami ko nang napatunayan. Christ only. Ipapalit mo yan. Pag di mo penaltan yan, di ko yan tatanggapin. Amen. 1 Timothy chapter 1. Malapit na po tayo magtapos by the grace of God. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. Tignan niyo po yung purpose ng law in the first place, why it is given. Bakit ba binigay yung law? Una pa lang. 1 Timothy 1, 9 to 10. 1 Timothy 1, 9 to 10. Knowing this, that the law is not made for a righteous man. So, hindi ginawa yung batas para sa isang matuwid na tao, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Amen. So binigay ang batas para talaga sa makasalanan, para makita ng tao kung sino siya. Kung pag-aaralan lang ng tama, kung tama lang ang pag-aaral ng tao sa law, yung mga nagpipreach na law daw yung dapat masunod ngayon, mga kapatid, hindi mo matututunan sa law ang magmataas. Ang matututunan mo sa law, guilty ka ng kasalanan. Kasi kahit na anong pagsusimikap natin, kahit na anong pagkasigasig mo sa gawain, kung ikaw ay nagsusumikap sa sarili mo at hindi sa ginawa ni Kristo Jesus, lahat ng mga yun failed. Time and time and time again. Pero salamat, balik na tayo sa ating text. Okay? Salamat.
the law was given by Moses. Tama? But grace and truth came by Jesus Christ. Thank God. Tayo po ngayon na mga mananampalataya na sa pamamagitan ng Ebanghelyo at ng ating Panginoong Isokristo ay nahatulan, hindi ng batas. Hinatulan si Kristo para sa atin. Siya yung hinatulan. Tama? Siya yung sumalo ng puot, siya yung sumalo ng galit ng Diyos. Siya yung sumalo ng dapat tayo yung sasalo. At ito yung maganda sa ating Panginoong Hesus. Yung sinalo niya yung puot ng Diyos, nakasurvive siya. Tayo, kung tayo ang iinom ng galit ng Diyos, hindi ka makakasurvive, kaibigan. Makukonsume ka ng galit ng Diyos. Pero si Kristo, kinaya niya. Bakit? Wala naman kasi siyang kasalanan talaga eh. Inangkin niya lang yung kasalanan ng buong mundo. Inilagay niya lang sa kanyang sarili para mabayaran para sa atin. Romans chapter 7 verse 12. Romans 7 verse 12. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. At dahil ganon yung batas, Ephesians 2, si Kristo, binayaran niya kung anong dinidemand ng law. What the law demanded, Christ supplied the payment through the offering of His own body, through the offering of His own self. Ephesians 2 verse 14 to 16. Ephesians 2:14 to 16. For He is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Si Kristo, binayaran niya yung kasalanan at minit niya yung standard ng law. Mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang sariling buhay para sa atin. At dahil doon, ang effect, mga kapatid, Hebrews chapter 8, ang effect nito sa mga Jew at sa prophecy, Hebrews chapter 8, verse 10. Hebrews chapter 8, verse 10 hanggang 13. Di ko na po babasahin for the sake of time, but you will see there, ilalagay na ng Diyos yung batas sa isip at sa puso ng bayan ng Israel para masunod na nila this time. Na dati, hindi nila masunod talaga. Kasi it's hard to be born. But through the help of the Holy Spirit na titira na rin sa kanila, kaya na nila na masunod. Verse number 7, punta tayo, Hebrews 8:7. For if that first covenant had been faultless, kung walang fault yung first covenant, then should no place have been sought for the second. Kaya mga kapatid, meron talaga mga church na talaga naniwala, batas, under the law daw sila. At yun yung sinusunod nila, yung kung ano kaya nga, pati pagkain, pinapakialaman nila eh. Ayaw nila ng lechon, ayaw nila naman kinakain natin. Bakit? Kasi nga daw, under the law, dapat ang kinakain mo, ganto. Okay? But the problem with that, mga kapatid, they have not realized na yung first covenant may fault. At saan yung fault? Nasa sinner. Dahil yung sinner, di niya kayang i-obey yung law to its fullest. May each of us learn that this fullness of grace and truth, itong kapunuan ni Kristo, ng kanyang biyaya at katotohanan,
ay available lang po sa pamamagitan ni Jesus Christ and nowhere else. We are now on a blessed time in God's plan through the ages, and we better not waste these fleeting moments. Huwag natin pong sayangin. Kaya nga sabi ni Paul, redeeming the time because the days are evil. May we be filled with the fullness of Christ and crave for that moment when in eternity we will dwell in His presence. One day, mga kapatid, matapos din po lahat ng mga problema natin. Mawala din lahat ng mga humahabol sa atin. At wala ka nang iisipin na aalalahanin pa. Lahat yan matapos na. Pero mga kapatid, habang nandito pa tayo, magpagamit tayo sa Panginoon, maglingkod tayong kasama niya. Bakit? Para yung mga tao na mahal din natin, makasama natin doon. Dahil kung sila ay titindig sa kanilang sariling katwiran, kahit gaano pa sila kabait, maraming mabait sa impyerno. Kasi nagtiwala sa sarili nilang dunong at katwiran. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat at pinakita niyo po sa amin kung gaano yung kapunuan ni Kristo ay napahayag by preference, by provision, and by progress. And Father, thank you na hindi kami na-stay sa time na nasa ilalim ng batas. Pagkusay nasa panahon kami ng biyaya at kami nasa ilalim nito. Nawa ay maunawaan po. Una, para sa mga hindi pa nakatitiyak ng buhay na walang hanggan ngayon, nawa makita po nila kung gaano kasapat si Kristo. Kung gaano kapuno yung biyaya niya at handa siyang ibuhos ito, handa siyang ibigay ito kahit gaano pa kadami yung kasalanan na amin ang nagawa. At pangalawa, O Diyos, sa mga ligtas, nawa makita namin yung inyong kasapatan na si Kristo Jesus, sapat po, na kaya niyang maibigay lahat na aming pangailangan, na kami kailangan magtiwala sa Kanya palagi at magawa po inyong kalooban sa pang-araw-araw naming pamuhay. Salamat sa kabutihan mo. Salamat kay Kristo Jesus. Salamat at hindi mo pinagkait yung iyong anak para maging tagapagbayad ng aming mga kasalanan at tagapagligtas po namin. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Binabalik po namin lang lahat sa inyo ang kalwalhatian sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.